Sa aralin na ito, tatalakayin natin ang pag-uugnay ng kaisipan sa binasang teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig batay sa sariling obserbasyon at mga pangyayari sa paligid. Meron tayong iba't ibang uri ng teksto na maaaring maghatid ng mga kaisipan na makatutulong sa pagdaragdag ng kaalaman, batayan at malawak na pananaw sa ating buhay. Maaari nating maisa-isa ito batay na rin sa nanganagdaang talakay. Bilang balik-aral, alamin natin ano ang iba't ibang uri ng teksto. Una ay ang tekstong impormatibo. Ito ay naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Halimbawa, mamamayan pinayuhan ng kagawaran ng kalusugan na manatili sa bahay upang maiwasan ang paglaganap ng sakit na COVID-19. Sa pahayag na ito ay tekstong impormatibo sapagkat ito ay nagbibigay ng impormasyon upang maliwanagan ang karamihan ukol sa paglaganap ng sakit na COVID-19. Ikalawa ay ang tekstong deskriptibo. Naglalarawan ito sa bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon at iba pa. Halimbawa, magandang puntahan ang bayan ng Angeles, Pampanga dahil sa magagandang pasyalan. Ang pahayag na ito ay tekstong deskriptibo sapagkat ito ay nagbibigay ng paglalarawan kung ano ang katangian ng maaaring makita sa mga pasyalan sa lugar ng Angeles, na bilang paglalarawan ito ay sinasabing magaganda. Ikatlo ay ang tekstong persuasive. Isang uri ito ng teksto na deep fiction na pagsulat upang kumbinsihin o mahikayat ang mga mambabasa na sumang-ayon sa manunulat hinggil sa isang issue. Halimbawa, mainam na gamitin ang brand Y Plus dahil mas nakakapagpaputi ito ng mga damit kaysa sa brand X, kaya't gamitin ang brand Y Plus para sa puting walang katulad. Sa bahaging ito ng teksto, nagpapakita ng marahan o may nahong pinipilit ang mga mamimili sa katangiang mayroon ang produkto para mahikayat na ito rin ay bilhin. Ikaapat ay tekstong naratibo. Layunin nito ang magsalaysay o magkwento batay sa isang tiyak na pangyayaring totoo man o kathang-isip. Halimbawa, ipinalabas noong Hulyo 31 taong 2019 ang pelikulang Hello, Love, Goodbye na pinagbibidahan ni Alden Richard at Catherine Bernardo. Ito rin ang itinanghal na pinaka-pinanood na pelikulang Pilipino sa kasaysayan. Dito ay nagsasalaysay ng pangyayari o nagkukwento ng pangyayari batay sa isang kaganapan o pelikula tulad ng nabanggit. Ikalima ay ang tekstong argumentatibo. Ito ay tekstong nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon ng isang paksa o usapin. Gamitin ang mga ebidensya o patunay mula sa personal na karanasan, kaugnay na literatura at pag-aaral, ebidensyang pangkasaysayan o resulta ng empirikal na pananaliksik. Ito ay may dalawang elemento. Maaaring ito ay una yung proposisyon na kung saan ito ang nagpapahayag ng nilalaan o nilalaman upang pagtalunan. Ikalawa ay ang argumento. Ito naman ang paglalatag ng mga dahilan ng mga patunay o ebidensya upang maging makatwiran. Halimbawa, hindi totoo ang mga nanghuhula sa Quiapo dahil lumabas sa pag-aaral ng mga eksperto na racket o modus lamang ito ng mga manloloko. Ito ay pangangatwiran sa usapin o isyu kaugnay ng katotohanan o di katotohanan ng isinasagawang gawain. At dito nagpapatunay sa pahayag na ito na hindi ito totoo dahil sa inilalabas o binabatay sa pag-aaral ng mga eksperto na resulta. Ika-anim ay ang tekstong procedural. Isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paanong isinasagawa ang isang tiyak na bagay. Halimbawa, upang mapabilang ang establishmento at mga empleyado sa programang CAMP o COVID-19 Adjustment Measures Program at tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. Sundin ang mga sumusunod na hakbang. Unang hakbang, pumunta sa website ng Department of Labor and Employment. Ikalawang hakbang, hanapin ang downloadable forms. Ikatlong hakbang, i-click ito at i-download. Pang-apat na hakbang, punan ang mga patlang at ipadala sa email ng DOLE.
Sa halimbawang ito ay nagpapakita na ito ay tekstong procedural sapagkat inisa-isa ang mga hakbang o procedure kung paano isasagawa ang isang gawain. Sa ating pagbabasa at pag-aaral ng iba't ibang teksto o babasahin, inaalam natin kung ano ang kaisipan na nilalaman ng isang babasahin. Maaaring ito ay pagtukoy kung ano ang mensahe na nais ipahatid ng autor o manunulat sa kanyang isinulat, at ang ating mga kaisipan ay binabatay natin sa kung ano ang kaisipan na inihahatid ng tekstong kanilang sinulat. Ang kaisipan ng teksto na ito ay binubuo ng pangunahing kaisipan at ng mga pantulong na kaisipan. Simulan natin ang pagtalakay sa pangunahing kaisipan. Marahil ay pinag-iisipan nyo na ngayon kung ano nga ba ma'am ang pangunahing kaisipan? At paano po ba namin makikita o matutukoy ang isang pangunahing kaisipan sa isang teksto? Ganito yun, klase. Ang pangunahing kaisipan ay ang mga mensahe na maaaring nakapaloob sa isang larawan o kaya ay sa isang teksto o babasahin. Ito yung mga nais na ipaunawa sa atin ng manunulat. Ito yung kanilang mensahe na kanilang inilalakip sa kanilang pagsulat para sa kanilang mga mambabasa. Karaniwan na ito ay matatagpuan sa unahang bahagi sa simula ng isang teksto o sa isang sulatin. Maaaring tawagin din itong pamaksang pangungusap. Ngunit hindi lahat ng manunulat ay pareho ng estilo sa paglalagay ng pangunahing kaisipan o ng pamaksang pangungusap. May ilan na manunulat na sa hulihang bahagi ng teksto inilalagay ang kanilang pangunahing kaisipan o pamaksang pangungusap. Kaya tandaan na may mga pagkakataong hindi lagi nasa unahan ang isang pamaksang pangungusap, maaari tumatagpuan sa hulihang bahagi. At gayon din, may mga pagkakataon na hindi lantad sa isang teksto ang kanyang pangunahing kaisipan. Ngayon, ano naman ma'am ang pantulong na kaisipan? Ngayon klase, dumako naman tayo sa ikalawang bahagi. Ano nga ba ang pantulong na kaisipan? Klase, pag sinabi nating pantulong na kaisipan, ito naman ay ang mga impormasyon, datos na sumusuporta sa ipinapahayag ng pangunahing kaisipan. Sa madaling salita, ito ay nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan, sapagkat ito ay nagtataglay ng mga impormasyon o mahalagang datos na nakatutulong sa mambabasa upang higit na maunawaan ang teksto. Ito ay ang maliliit na impormasyon, maliliit na datos na sumusuporta o tumutulong para ipaliwanag ng pangunahing kaisipan ang pinakapaksain ng isang teksto. Ito ay nagtataglay ng mga mahalagang impormasyon na sumasagot sa tanong na ano, saan, kailan, paano at iba pa. O sa madaling salita, ito ay bumabanggit ng mga pangalan, lugar, paglalarawan, datos o istatistika at iba pa upang pagtibayin ang pangunahing kaisipan. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng mga pantulong na kaisipan ay higit na mabibigyang linaw ang nais talakayin ng isang manunulat sa kanyang paksa at pamaksang pangungusap. Ngayon klase, tayo ay dumako sa isang halimbawa ng diagram. Nais kong ipakita sa inyo ang diagram na ito para malaman ninyo kung paano ba hinihimay ang kaisipan ng isang teksto. Sa pamamagitan ng diagram na ito ay makatutulong sa inyo para mas madaling matukoy ang pamaksa na pangungusap, pamagat, gayon din ang mga pangunahin at mga pantulong na kaisipan ng teksto. Naririto klase ang isang diagram na maaari nating gamitin at makatulong para sa ating pagbabasa
at nang sa gayon ay matukoy natin alin ang pangunahin at alin ang mga pantulong na kaisipan. Maaari nating gamitin ang diagram na ito upang mahimay-himay natin ang kaisipan ng isang tekstong ating binabasa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang bawat bahagi at kung paano natin ito gagamitin. Ang unang kahon ay humihingi ng paksa at pamagat. Dito natin itatala kung tungkol saan o tungkol kanino ang teksto. Kapag nasagot natin ang gabay na tanong na ito, ay maitatala na natin yung pinakapaksa at pamagat ng ating tekstong binabasa. Ibig sabihin, tama ito. Ikalawang kahon ay humihingi na itala natin rito ang mga pangunahing kaisipan. Ito ay sasagot sa gabay na tanong na ano ang gusto ipaalam o nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Kapag nasagot natin ang gabay na tanong na yan, ibig sabihin ay naitatala na natin dito sa kahon na ito ang pangunahing kaisipan ng tekstong ating binabasa. At ikatlo ay humihingi ng mga pantulong na kaisipan. Yan ang mga nasa ibaba na pabilog na bahagi. Ito ay sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Kapag natugunan natin ang mga katanungang ito, itong 6 na ito, yan na ang mga pantulong na kaisipan na maitatala natin mula sa ating tekstong binasa. Para sa pananaliksik naman sa Filipino, bahagi ng pagsulat ng pananaliksik ay ang pagbasa at pagsusuri muna ng mga paunang nalathala ng pananaliksik. Ang pagsusuri ng pananaliksik sa Filipino ay pag-aanalisa upang mapag-aralan at mabigyang kasagutan ang problema. Ito ang prinsipyo na ginagamit kung nais ipakita ang paghihimay-himay ng isang buong pag-aaral. Dito hinihimay ang paksa sa mas maliit na bahagi at maunawa ang mainam ang bawat detalyeng nakapaloob dito. Yan, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga saklaw na dapat natin bigyan tuon para sa layunin ng pagsusuri ng pananaliksik. Una, sa balangkas ay maaari nating buuin mula sa 4 na bahagi ang pagsusuri ng isang pananaliksik. Una ay ang layunin. Isinasaad sa layunin ang mga dahilan ng pananaliksik o kung ano ang ibig matamo pagkatapos maisagawa ang pananaliksik sa napiling paksa. Maaaring panlahat at tiyak ang mga layunin. Panlahat ang layunin kung nagpapahayag ito ng kabuuang layon o nais matamo sa pananaliksik. Tiyak naman ang layunin kung nagpapahayag ito ng mga partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa. Ikalawa na bahagi ay ang gamit. Isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Dito isinasaad kung ano ang benepisyo at sino ang maaaring magbenepisyo sa isasagawang pananaliksik. Ikatlo sa bahagi ay ang metodo. Tumutukoy ito sa paraan na gagamitin, kung paano kukunin ang datos at pagsusuri sa piniling paksa. Ang pangangalap ng datos ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng survey, interview, paggamit ng talatanungan, obserbasyon, at iba pa. Iba't ibang paraan naman ang maaaring gamitin sa pagsusuri ng datos na gaya ng empirical, comparative, at iba pa. At huli ay ang etika. Ang etika ng pananaliksik ay nagpapakita ng mga etikal na issue sa iba't ibang bahagi ng proseso ng pananaliksik. May tinukoy na mahalagang prinsipyo sa etikal na pananaliksik mula sa APA at sa Center for Social Research Methods na maaaring maging gabay ng mga nagsisimulang mananaliksik sa anumang larangan. Isa-isahin natin ang etika ng pananaliksik bilang mahalagang prinsipyo para sa pagsasagawa ng isang sulating pananaliksik. Ang unang etika ng pananaliksik, pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik. Gaya ng nabanggit sa unang bahagi ng aralin, ang pananaliksik ay mayahalin tulad sa paglahok sa isang pampublikong dialogo.
Ibig sabihin, bukod sa mananaliksik ay maaaring marami nang naunang nag-isip tungkol sa partikular o tiyak na paksang nais mong unawain at gawan ng pananaliksik. Mahalaga na mabanggit at magkaroon ng pagkilala sa iba pang mananaliksik at iskolar na naging tungtungan, pundasyon o batayan ng iyong pananaliksik. Sa pamamagitan ng dialogong ito, nakalilikha ng isang komunidad ng mga mananaliksik na may malasakit at iisang layunin. Ang ikalawang etika ng pananaliksik ay ang voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. Kinakailangan na hindi pinipilit ang sinumang tagatugon o kalahok o respondente sa pagkuha o pagbibigay ng impormasyon. Ang anumang kanilang partisipasyon sa pananaliksik bago pa simulan ng isang pakikipanayam o pagsasurvey, maging eksperimento, kailangan na maging malinaw muna sa mga tagatugon o kalahok o tagasagot ang kabuang layunin kung para saan ang pananaliksik, saklaw ng pananaliksik, at maging ang kahalagahan ng kanilang pakikiisa o partisipasyon sa pagbibigay ng katugunan. Kung eksperimental, mahalagang maunawaan din ng kalahok o tagatugon ang bigat o inaasahang peligro ng eksperimento at kailangang buo ang loob ng kanyang paglahok sa kabila nito. Dumako tayo sa ikatlong etika ng pananaliksik. Pagiging kompidensyal at pagkukubli sa pagkakakilanlan ng kalahok. Kailangan na ipaunawa natin sa ating mga magiging tagatugon o kalahok na ang anumang impormasyon na magmumula sa kanila bilang kanilang kasagutan o katagunan ay gagamitin lamang sa kapakipakinabang na pamamaraan para sa kasagutan ng mga suliranin ng pananaliksik. Dapat din na pag-isipan ng mananaliksik kung paano ikukubli ang pagkakakilanlan ng tagatugon o ng kalahok lalo na sa mga pananaliksik na may sensitibong paksa. Sa mga pagkakataong kailangang isapubliko ang resulta ng pananaliksik o kaya ay ibahagi sa kolokyum o publikasyon, kailangan pa ring ipagpaalam at hingin ang permiso ng mga kalahok o tagatugon sa pangunahing pinagmulan ng datos sa pananaliksik na ito ay isa sa publiko. At ang huling etika sa pananaliksik ay ang pagbabalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Mahalagang ipaalam sa mga tagatugon o kalahok ang sistematikong pagsusuri ng mananaliksik sa resulta ng pag-aaral. Madalas na nakararamdam o nararamdaman ng mga kalahok, lalo na yaong mga nasa komunidad, na ginagamit lamang sila ng mananaliksik upang makakuha ng sagot o datos at pagkatapos ay parang bulang nawawala ang mga ito. Ito ay dahil sa mangilan-ngilan lamang na mananaliksik ang bumabalik sa kanilang naging tagatugon o kalahok upang ibahagi ang kinalabasan o resulta ng pag-aaral. Kung may mga output tulad ng modelo, pagbubuo ng polisiya, o iba pang mahalagang rekomendasyon ang pananaliksik, makabubuti kung ipaalam ito sa kinauukulan upang makatulong sa kapakinabangan ng mga tao o komunidad o kaugnay ng institusyong pinag-aaralan. Talakayin natin ngayon ang kaligiran, partikular sa pagpapakahulugan ng pananaliksik. At para bigyan ito ng talakay, tingnan natin ang iba't ibang pagpapakahulugan mula sa mga dalubhasa. Una ay kay Good. Ayon sa kanya, ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal, disiplinadong inquiry sa pamamagitan ng iba't ibang teknik at paraan batay sa kalikasan at kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klarifikasyon o resolusyon nito. Ikalawa, ayon naman kay Aquino, ang pananaliksik ay may detalyadong definisyon. Ayon sa kanya, ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. At ikatlo, ayon kina Manuel at Medel,
Masasabing ang pananaliksik ay isang proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin sa isang sayentipikong pamamaraan. Kung susumahin natin ang kabuuan ng mga pagpapakahulugang ito ay tumutugon sa isang tunguhin na mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan, o mabigyan ng kasagutan ng isang suliranin, puwang o gap na natagpuan o nakita ng mga mananaliksik. Pawang ang mga pagpapakahulugan ay naglalarawan na ito ay dumaraan, ang pananaliksik ay dumaraan sa proseso. May mga hakbang na sinusunod at sa pagsasagawa ng mga hakbang na ito ay nagiging maingat, organisado o kritikal ang pamamaraan ng ating mga mananaliksik. Ngayon din, pag sinabi nating pananaliksik, mayroon tayong dalawang pangkahalaang uri batay sa klase ng pagsisiwalat ng datos. Una ay ang qualitative. Pag sinabi nating qualitative, ito ay ginagamit sa pagkalap ng numeriko o statistical na datos upang makabuo ng pangkahalatang pananaw na kumakatawan sa paksa o issue na pinag-aaralan. Mayroong mga numerong datos at ito ay dumaraan sa mga pagtutuos o computation. Ikalawa ay qualitative. Ito ay ginagamit sa pagkalap ng datos ng mga karanasan ng tao sa kanilang ginagalawang lipunan na hindi maaaring isalin sa numerikong pamamaraan upang makita ang magkakaibang realidad ng paksa o issue na pinag-aaralan kung saan nakatuon ito sa katangian o paglalarawan ng mga kaganapan. Sa larangan ng pananaliksik, itinuturing na mahirap na bahagi ang pagpili ng paksa para sa mga mananaliksik, para sa kanilang inihandang sulating pananaliksik. Kadalasan ang napipiling paksa ng mag-aaral ay nagawan na ng pananaliksik, kaya't nararapat na maging mapanuri sa mga paksa kung alin ang maaari pang magawan o makitaan ng puwang o suliranin. Ang paksa ang nagsisilbing pangunahing ideya at nagiging simulain o nagiging pasisimulan ng saliksikang pag-aaral. Ano-ano nga ba ang maaaring mapagkunan ng paksa? Isa-isahin natin. Una, sa kasalukuyang panahon, ang internet at social media ay bahagi na ng buhay ng tao. Napakaraming taglay na impormasyon mula sa internet ang maaari nating mapaghanguan at kung magiging mapanuri ka, baka nandyan lang at naghihintay ang isang kakaiba at bagong paksa na maaari mong gamitin para sa iyong pananaliksik. Ikalawa ay ang telebisyon. Ito ang isa pa sa mga uri ng media na laganap na lalo sa panahon ng cable at digital television. Sa panonood mo ng mga balita, mga programang pangtanghali, teleserye, talk shows, at iba pa, ay baka makatuon ng isang puwang o suliranin na maaaring mapaghanguan para sa pagpili ng paksa ng iyong pananaliksik. Ikatlo ay ang dyaryo at magazine. Mula sa mga ito, maaaring pag-ukulan ng pansin ang mga nangungunang balita sa bawat araw, maging ang mga opinyon, editorial, at mga artikulo. Suriin at baka naririto lamang ang mga paksang makaaakit o makakukuha ng iyong atensyon. Ikaapat ay mga pangyayari. Maaaring mula sa ating mga kapaligiran. Kung maging mapanuri ka lamang ay maaaring may mga pangyayari o mga bagong kalakaran sa paligid na mapagtuunan ng iyong pansin at maaaring maging paksa mo para sa pananaliksik. Ikalima ay ang sarili. Ang paksang nagmula sa mga bagay na interesado o interes ng mananaliksik ay karaniwang humahantong sa isang matagumpay na sulating pananaliksik sapagkat naglalagay ito sa kanya ng hindi lamang ng kanyang isipan kundi ng kanyang buong puso at damdamin para sa gawain na sa una pa lamang ay gusto na niya o interesado siya. Mananaliksik sa akademikong gawain. Ito ay sinasagawa upang malinang at magkaroon ng mataas na kasanayan sa pagsulat. Layunin ng akademikong pagsulat ang magbigay ng mahalagang impormasyon. Ito ay bahagi ng anumang gawaing pampaaralan. Sa pagbuo ng akademikong pagsulat, mahalaga ang pangangalap ng datos, pag-oorganisa ng ideya, pag-iisip at pagtitimbang ng datos at bumuo ng orihinal na sulatin. Ano nga ba ang layunin ng pananaliksik?
Una, para sa kasiyahan at kuryosidad. Ikalawa, bilang kasagutan. Ikatlo, paglutas ng issue. Ikaapat, para sa bagong kaalaman. At ikalima, bilang solusyon. Gaya ng nabanggit sa nakaraang talakay, sa pagbibigay natin ng pagpapakahulugan sa pananaliksik, ito rin ang nagiging tunguhin kung ba't tayo nagsasagawa ng isang sulating pangpamananaliksik. Etika ng pananaliksik. Pag sinabi nating etika ng pananaliksik, ito ay ang pagsunod sa standard na pinaniniwalaan ng lipunan na wasto at naaayon sa pamantayan ng nakararami. Sa pagsasagawa ng pananaliksik, alam naman natin na mayroon tayong dalawang panig, ang panig ng mga mananaliksik at mismong ating mga kalahok o respondente. Sa ganitong pamamaraan, isinasaalang-alang natin ang karapatan ng bawat isa, lalo na sa pagsasapribado ng mga datos na ating makakalap. Kasunod, talakayin natin ang kawalan ng etika sa pananaliksik. Kung hindi natin susundin ang etika sa pananaliksik, ano nga ba ang maaaring mangyari? Una, sa pagpapasagot ng survey na hindi alam ng kalahok o taga-tugon kung tungkol saan pala ang kanyang sinasagutan. Ikalawa, pagtatanong sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang sexual na gawain. At ikatlo, paglalathala ng mga datos ukol sa personal na resulta, lalo kung walang pahintulot ng taga-tugon o respondente na sila ay pumapayag na mabatid ng iba na sila ang mismong sumagot o ano ang kanilang kasagutan sa iyong kinalap na datos. Ano-ano nga ba ang mga component ng etika ng pananaliksik? Una ay pagprotekta sa kaligtasan ng mga kalahok, pagsasapribado ng kanilang katauhan at ng kanilang tugon. Ikalawa, pag-iingat sa mga personal na datos gaya ng nabanggit. Ikatlo, pag-iwas sa deception o di pagsasabi ng totoo. At huli, pagsasaalang-alang ng kapakanan ng mga bata bilang kalahok, lalo na kung sila ay wala pang 18 taong gulang. Gayun din, bahagi ng pananaliksik ang pag-iwas sa plagiarismo. Ano ba ang plagiarismo? Una, sinasabi nating plagiarismo ito kung tayo ay nag-aangkin, no? Nag-aangkin ng ideya o produkto na gawa ng iba. Ikalawa, hindi paglalagay ng panipi mula sa hiniram na pahayag ng ibang tao. At ikatlo, pangungopya ng ideya ng walang wastong pagkilala o pahintulot mula sa orihinal na may akda nito. Para sa metodo ng pananaliksik, ito ang nagsisilbing ikalawang bahagi o ikalawang kabanata ng isang pananaliksik. Binubuo ito ng mga sumusunod na bahagi. Una ay disenyo ng pag-aaral, ikalawa mga kalahok at sampling, ikatlo kasangkapan sa pangangalap ng datos at pamamaraan ng pangangalap ng datos. Para sa bahagi ng disenyo ng pag-aaral, ipinaliliwanag ang disenyo ng pananaliksik. Dito mababanggit kung anong uri maibibilang ang isasagawang pananaliksik. Pag sinabi nating uri ng pananaliksik, meron tayong eksperimental, korelasyonal, hambing sanhi, survey na pananaliksik, etnograpiko, historical, kilosaliksik at deskriptibo. Daanan natin ng sulyap kung ano ang pagkakaiba o natatangi sa bawat nabanggit na uri ng pananaliksik. Kapag sinabi nating eksperimental, ito ay may layong matukoy ang dahilan na maaaring makalutas ng suliranin ng pananaliksik. Kapag korelasyonal naman ang pananaliksik, layon nito na matukoy ang ugnayan ng dalawang variable at ano ang epekto nito. Ikatlo ay ang hambing sanhi na uri ng pananaliksik na kung saan ito naman ay naglalayon na matukoy ang pagkakaiba ng dalawang paksa. Pagdating sa uri ng survey na pananaliksik, ito ay may layunin ng pagpapayaman at pagpaparami ng datos. Sa ikalima, ang uring etnograpiko, ito ay maibibilang natin sa kultural na pananaliksik. Sa historical na uri naman ng pananaliksik, ito ay nakatuon sa mga pag-aaral batay sa mga nagdaang kaganapan o pangyayari. Sa uri ng kilosaliksik na pananaliksik, ito ay nakatuon sa pagtugon sa isang suliranin. At huli, ang deskriptibo na uri ng pananaliksik naman ay naglalayon na makapaglarawan ng isang phenomenon o kaganapan.
Sa uri naman ng pananaliksik, kung pag-uusapan natin ay batay sa klase o uri ng pagsisiwalat ng datos gaya sa nabanggit sa mga nagdaang talakay, meron tayong quantitative at qualitative. Sa madaling salita, kapag sinabi natin quantitative, ito ay ginagamit sa pagkalap ng numerical o statistical na datos upang makabuo ng pangkahalatang pananaw na kumakatawan sa paksa o issue na pinag-aaralan. May mga numero o bilang nakasangkot at pagtutuos. Kapag qualitative naman, ito ay ginagamit sa pagkalap ng datos batay sa mga karanasan ng tao upang makita ang magkakaibang realidad ng paksa o isyung pinaglalarawan. Sa makatawid, naglalarawan o binibigyan ng description ang mga pangyayari. Pagdating naman sa usapin sa pananaliksik, kaugnay ng mga kalahok at sampling. Naglalaman ito ng mga tiyak na bilang ng lugar ng kalahok, ng pag-aaral, panahon, lugar, at limitasyon ng paksang pag-aaralan ng isang sulating pananaliksik. Ang mga kalahok at sampling ay kinakailangang magkaroon ng tiyak na pagtukoy. Sino ba ang ating mga magiging kalahok? Ano ang grupo ng pagkukunan ng ating datos? Ikalawa, mahalaga din ang pagtatalaga o pagtatakda ng proseso kung paano pipiliin sino ang ating mga magiging kalahok. At huli, dapat magkaroon tayo ng tiyak na pagtukoy ng populasyon o sa madaling salita, sino ang grupo o bangkat ng mga tao na pagkukunan o paghahanguan ng ating datos. Pagdating naman sa bahagi ng kasangkapan sa pangangalap ng datos, ito ay naglalahad ng paraan kung ano ang mga kagamitan o ano ang kagamitan na kakailanganin para makuha ang angkop na kakalaping datos. Meron tayong iba't ibang uri ng kasangkapan o kagamitan sa pangangalap ng datos. Una ay ang talatanungan, ikalawa ay pakikipanayam, ikatlo ay obserbasyon. Ngayon, pagdating naman natin sa paraan ng pangangalap ng datos, dito na tinatalakay kung paano ba isasagawa ang pangangalap ng datos. So makatawid, isa-isahin natin ang hakbang na ating isasagawa bilang mananaliksik. Ano ba ang mga dapat nating isaalang-alang para sa paraan ng pangangalap ng datos? Una, paggamit ng bago at napapanahong sanggunian. Ang kalawa, dapat may kaugnayan sa isasagawang pananaliksik ang gagamiting sanggunian. Ikatlo, kailangang may sapat na dami ang ginamit na sanggunian. Yan ang mga dapat nating paunang kaalaman kaugnay sa metodo ng pananaliksik. Ang datos empirikal ay ang mga impormasyon na nakakalap mula sa mga kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Maaaring ito ay mula sa obserbasyon, pakikipanayam, o eksperimentasyon at iba pa. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan na totoo o hindi, maaaring makabuluhan o hindi. Ngayon ay dumako naman tayo sa tatlong uri ng datos empirikal. Ang unang uri ng datos empirikal ay tinatawag na textual. Sa textual, paglalarawan ito sa datos sa paraang patalata. Nangangahulugan na dito papasok ang ating mga pagbibigay linaw, pagpapaliwanag, pagbibigay kahulugan bilang bahagi ng paglalarawan sa datos na inilalahad natin para sa ating sulating pananaliksik. Gumagamit tayo ng mga salita na bumubuo sa mga pangungusap at mga patalata. Ito ang textual na datos empirikal na bahagi ng sulating pananaliksik. Ang ikalawang uri naman ng datos empirikal ay tinatawag na tabular. Sa tabular, ito ay paglalarawan sa mga datos gamit ang estadistikal na talahanayan. Ito ay nasa hanay-hanay na pagkakaorganisa o pagkakaayos ng mga impormasyon batay sa kategorya o iba't ibang salik na ipinipresenta ang mga kasagutan o datos na nakalap.
At ang ikatlong uri ng datos empirikal ay ang grapikal. Ang grapikal ay paglalarawan ng datos na ginamit o gumagamit ng biswal na representasyon o grapiko, katulad ng line graph, pie graph at bar graph. Sa pamamagitan ng iba't ibang grapiko ay mas organisado na naipipresenta o nailalahad ang mga datos batay sa pagkakakategorya, pagkakapangkat-pangkat o batay sa natatanging katangian na nais palutangin o ipakita ng mananaliksik na kanyang nakalap na datos. Pahapyawan natin saglit ang ilan sa mga nabanggit na halimbawa ng grapiko na maaaring magamit natin sa paglalahad ng impormasyon sa grapikal na pamamaraan o datos na empirikal. Ang balangkas theoretical ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larangan na may kaugnayan o refleksyon sa layunin o hypothesis ng pananaliksik. Dito ay inaasahan na makahanap tayo ng tiyak na theoretical bilang magiging pamantayan, batayan o pundasyon ng ating pinaniniwalaan batay sa ating paksa ng sulating pananaliksik. Isinaad din sa parehong journal na mahalaga ang theoretical na balangkas upang matulungan ang mananaliksik sa paghahanap sa angkop na dulog o approach, analytical na kaparaanan at mga hakbangin ukol sa katanungan o layunin ng saliksik na ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas binibigyang lalim at paglalapat ang ginagawang saliksik. Maraming teorya ang maaaring pagpilian ng isang mananaliksik na may malaking kaugnayan sa kanyang paksa ng sulating pananaliksik. Sa pamamagitan ng mga teoryang ito ay nagbibigay ng lalim, konkretong batayan o nagpapatibay sa perspektibo na tunguhin ng isang pananaliksik. Ngayon naman ay dumako tayo sa ilang mga punto na maaaring gamitin sa paghahanap ng theoretical na balangkas.
Isa-isahin at unawain itong mabuti. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtalakay, ano nga ba ang balangkas konseptual? Ang konseptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng isang mananaliksik ukol sa pananaliksik o pag-aaral na kanyang isinasagawa. Ito ang pangunahing paksa o panuntunan ng kanyang magiging pagsisiyasat. Ang nasabing balangkas ay nagpapakita ng isang paradigma ng pananaliksik na kailangang maipaliwanag ng maayos at malinaw. Sinasabi rin na ang balangkas konseptual na ito ay naglalahad ng estruktura o kayarian na nagpapakita kung paano binibigyang kahulugan o interpretasyon ng mananaliksik ang pilosopikal, epistemologikal, metodologikal at analytical ang kanyang ginagawang pananaliksik. Ito rin ay ang pinagsama-samang magkakaugnay na ideya o konsepto sa layunin na mabigyang linaw, maipaliwanag o masagot ang hypothesis sa ginagawang pananaliksik. Sapagkat ito ay magkakaugnay na ideya o konsepto, isang kabuuan ng kaisipan, ito ay dapat na nagkakaroon ng maayos at lohikal na kayarian o estruktura sa tulong ng larawan, biswal na kagamitan o mga grapiko na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya. Ang halimbawa ay iyong paksang ukol sa mga paraan sa pag-iingat sa kalikasan. Mula rito, ang iba't ibang konsepto na nabuo ng mananaliksik upang masukat ang kanilang variable ukol sa paraan sa pag-iingat. Kung sisilipin o susuriin natin ang halimbawa, mapapansin natin na nagtataglay ito ng iba't ibang konsepto sa layunin na matugunan o mabigyang kasagutan ang variable o suliranin hinggil sa kalikasan ng paksa ng sulating pananaliksik. Totoong ang ilan dito ay mula sa kilalang batas o pantas, ngunit ito ay naging kasama, ibinilang sa iba pang konsepto upang makabuo ang mananaliksik ng isang kabuuang konsepto na maaaring ipakita sa pamamagitan ng isang diagram o grapiko. Ngayon naman ay alamin natin ano ang pagkakaiba ng balangkas na theoretical at konseptual. Basahin, unawain, at alamin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga nabanggit na paksa.